Ay, magandang hapon ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman. Maiba na human tayo ng topic. Itong si Pura Loca Vega, no? Nadeklara na po palang persona ng grata maraming lugar dito sa Pilipinas, no? Iba ho yung background ko, nasa ibang bahay po ako eh. No? Sabi dito, detalye sa pagkakadeklara ng persona non grata kay Pura Loca Vega. Pakinggan po natin, no? At meron ho akong i-advise dito sa tao na to. Kawawa naman. Mukhang total lahat tayo nagkakamali, di ba? Hindi po pala basta-basta tao tong Pura Loca Vega na to, no? Pakinggan ho natin kung gaano siya kagaling. Ha? Imiwas muna ho tayo sa mga problema sa politika. May papayo ho ako dito bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Iuwi na lang yan ito, no? Mula pagkabata ako, nagkaisip ako deboto na ako niyan eh. Pakinggan ho natin kung sino itong Pura Loca Vega na to. Ilang linggo nang pinag-uusapan ang kontrobersya na kinasangkutan ng isang drag queen na si Pura Loca Vega. Matapos ang kanyang kontrobersyal na pagtatanghal ay marami ang naggalit at na-offend sa ginawa ni Pura. Dahilan para ideklara siya na persona non grata ng mga lugar sa Pilipinas. Ating lubos na kilalanin si Pura Loca Vega at ang mga detalye sa kanyang pagiging persona non grata. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagdeklara ng persona non grata kay Pura Loca Vega. Who is Pura Loca Vega? Ang totoong pangalan ni Pura Loca Vega ay Amadeus Fernando Pahente. Siya ay isinilang noong February 27, 1990 at siya ay nagmula sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Base sa kanyang LinkedIn profile, isa siyang health advocate and researcher. Nakapag-aral siya sa Philippine Normal University mula 2006 hanggang 2010 ng Bachelor in Secondary Education, major in Physics and Matalino to, no? Pero kung minsan mga boss, gaya sinasabi ko, ang patalino at ang baliw, gahibla lang ho ng buhok ang pagitan. Pag sumobra ka na sa talino, baliw ka na. Siguro baka yun ang nangyari sa kanya, ha? Kasi sa dami ba naman ang i-impersonate? Bakit yung nananahimik na senyor ang kanyang nagawang pwede naman si Satanas? Tuloy mo. Technology, Physics Teacher Education. Nakapag-aral rin si Pura Loca sa De La Salle University mula 2015 hanggang 2017 ng Master of Health Social Science at recipient siya ng Ford Foundation Scholarship. Sa kanyang licenses and certification naman ay makikita rin sa kanyang LinkedIn profile na isa na siyang licensed teacher mula 2019. Kung titingnan naman Talagang matalino. Marami siyang no? Teacher pa. Ano nangyari dito sa tao na to? Kanyang work experiences, si Pura Loca ay naging secondary school teacher sa Dipolog City National High School sa Zamboanga del Norte mula 2011 hanggang 2015. Naging technical assistant, managing editor naman si Pura Loca sa The Normal Light, isang CHED-accredited journal on basic education and teacher education sa Philippine Normal University noong 2015 hanggang 2017. Marami siya talagang accomplishment sa buhay, Tignan nyo mga boss isang pagkakamali lang. Pero sobra kasi yung pagkakamali niya Nananahimik yung senyor. Pwede namang si Satanas ang ginaya mo. Tuloy. Naging field coordinator naman si Pura Loca sa loob ng 4 months noong 2017 sa De La Salle University. Oh? Noong 2017 hanggang 2019 ay nagtrabaho siya sa Department of Health bilang research fellow sa loob ng halos 2 taon. Naging supervising health program officer mula 2019 hanggang 2020 at kasalukuyang senior health program officer simula noong January 2021. Drag queen. Ang pangalang Pura ay nagmula sa isang alias na ibinigay ng mga kaibigan sa kanya ng pagtawanan ng kanyang femininity. At nagkataon namang pangalan rin ito ng Queen of the Manila Carnival na si Pura Villanueva Calao.
Ang Luka naman na kinagigiliwan niyang salita ay galing sa Tagalog word na luka-luka o baliw. Habang ang Vega Doon siya sa gitna nadali, yung luka-luka, nabaliw. Bakit kasi ginamit pa yung luka-luka? naman ay nagmula sa pangalan ng American singer-songwriter na si Susan Vega, ang kumanta ng kantang Luka. Ang kauna-unahang bearded Filipino drag queen na lumabas sa isang TV drag competition sa Pilipinas. Isa si Pura Luca Vega sa mga contestants ng Drag Dance Season 1 na nag-premiere noong December 8, 2022 kung saan siya ay nagtapos bilang rank 8 at na-eliminate sa episode 6 ng Season 1. Controversy. Noong July 10, 2023, ibinahagi ni Pura Luca Vega ang isang snippet na kanyang sarili sa Twitter na nagli-lip-sync sa isang Dito na siya nagkamali. Pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo, luka-luka ka talaga eh. rock remix ng Ama Namin o mas kilala bilang The Lord's Prayer, isang Roman Catholic song na hango mula sa dasal na itinuro ni Jesus ayon sa biblical text na matatagpuan sa Gospels of Matthew at Luke. Nagsusuot si Pura Luca ng damit na kulay metallic gold and maroon dress at may matching headdress pa na nakapagpapaalala sa Black Nazarene. Ang Black Nazarene ay isang simbolismo ni Hesukristo na iniaalala ng iba't ibang mamamayang Pilipino. Kung pagbabasihan ang video, makikita na napapalibutan si Pura Luca ng mga taong kumukuha ng video niya habang siya ay naglilip-sync ng Ama Namin. Nilagyan pa niya ng caption na, "Thank you for coming to church," ang kanyang post. Ngunit ang naturang video ay na-disable na sa Twitter. Umabot ng mahigit 19 million views ang tweet ni Pura Luca. Marami, 19 million views Talagang successful yung pagwawalang yamo sa senior. Ha? Mamaya may advice ako sa'yo, Pura. Walang kwenta yung 19 million views mo na yan. Sundin mo yung advice ko. Tapos lahat ang problema mo. Kung saan binati ko siya ng husto ng mga netizens na dismayado sa kanyang song Number. Samantala may isang hiwalay na close-up shot video na kumalat noon sa social media kung saan makikitang sinabayan ni Pura Luca ang kanta ng interpretative actions. May pa-headbanging pa siya at nag-rock and roll hand gestures pa. Makikita rin na may lumapit sa kanya at nagpunas ng panyo sa kanyang mukha. Nawaring ginagaya nito ang Black Nazarene devotees na nagpapahid ng panyo sa mukha ng Nazarene Dapat yung nagpahid ng panyo sa mukha nito, isama sa kaso to, isa ring buwang. statue tuwing Feast of Black Nazarene sa Quiapo, Manila. Noong July 12, 2023, binigyang diin ni Pura Luca na ang kanyang drag performance bilang si Jesus ay walang layuning mang-insulto ng sinuman. At sa halip ito raw ay May butas pa yung kamay niya, mga boss. May butas pa na may dugo eh. Hindi raw niya layunin mang insulto. Talagang malaki tama mo eh, no? isang drag art interpretation of worship. Labis din siyang naglalayong gamitin ang partikular na kanta at simbolismo upang maiugnay ang queer crowd sa intersection ng queerness at religion. Batay sa comment section, hindi nagustuhan ng karamihan sa mga netizens ang paggamit ni Sira ulo lang naman ang makakagusto niyan, ha, Pura? Ang makakagusto lang sa ginawa mo, isang demonyo. Tuloy. Pura Luca ng isang dasal para sa layuning entertainment nang walang maliwanag na layunin o motibo kung bakit ito ginawa. May mga miyembro at alay ng LGBTQ+ community ang nagsabing hindi raw sana umabot sa pamabastos sa isang relihiyon kung may nais man daw ipunto o ipaglaban si Pura Luca sa kanyang drag performance. Sa isang hiwalay na statement ni Pura Luca na ipinost ng Philippine Drug Updates noong July 12, 2023, nanindigan siya na hindi raw niya kailangan humingi ng dispensa sa kanyang ama na Gago talaga. Pinanindigan pa na sira talaga ulo. Mamaya may payo ko sa'yo, luka-luka. aming performance. Paliwanag niya na hindi niya i-delete o hihingi ng tawad sa kanyang ginawa. Nasa tao na raw kung paano iintindihin ang kanyang drag act. Sinong baliw ang makakaintindi sa drug act mo? Sige, tuloy. Gumawa pa siya ng mga paghahambing sa ilang mga Katoliko na nagbibihis bilang Hesukristo tuwing Semana Santa para sa mga layunin ng penitensya. Siya nga talaga, no? Akalain mo naisip niya yun, kaya parang doon niya ibinase yung kanyang kasyungahan, doon sa mga nagpipinitensya. Ha? Mahal na araw yung pinitensya nga yun, may nagpapako pa nga sa krus Oh, dahil para kabawasan ng kasalanan. Ikaw hindi naman pinitensya yung ginawa mo Binaboy mo si Jesus. Syunga ka talaga. Layo. Matalino pero nasyunga, no?
Ewan ko kung nakain ito. Sige, tuloy. Ilang araw mula na mag-viral ang kanyang Ama Naming Drag Act, ay muli na namang nakakuha ng malawakang atensyon matapos i-upload ang isang video ng kanyang pagsasagawa ng impression ng tanyag na awitin ni Gary Valenciano na Natutulog Ba ang Diyos. Ang video ay nag-viral sa Facebook at nakakuha ng 1 million views. Isa sa mga netizens ang nagkomento na ang ginawa ni Pura Luka ay Gago talaga, no? Yung, di ba nakahiga yung mahal na pong senyor natutulog siya. Patay na siya noon at that time. Oh, parang ganun, di ba? Kalahin mong ginamit niya sa natutulog ba ang Diyos? Tuloy. isang uri ng blasphemy. May isa namang nag-comment sa ginawa ni Pura Luka na katawa-tawa ang Diyos at ito ay isang malaking kasalanan. Samantala, ang mga pinuno ng mga simbahang Kristiyano sa ilalim ng Philippines for Jesus Movement o PJM ay nagsampa ng kaso noong July 31, 2023 laban kay Pura Luka Vega para sa kanyang viral drag performance ng Ama Namin na nagdulot ng mga debate sa boundary ng art at blasphemy. Isa-isang kinasuhan, PJM President Bishop Leo Alconga, Pastor Romy Suela at Pastor Mars Rodriguez si Pura Luka ng umano'y paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code at kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa PJM, ang naturang drag performance ni Pura Luka ay hindi lamang labis na kapalastanganan, ngunit nagdulot din ng devalued at negatibong imahe ng Christian God na kanilang pinanghahawakan bilang pagsamba. Ang Article 201 sa ilalim ng Batas ng Pilipinas, immoral doctrines, obscene publications, and exhibitions and indecent shows are penalized under Article 201 of the Revised Penal Code. Offenders shall be imprisoned for a maximum of 6 years and or fined 6,000 pesos. Maximum of 6 years. Eh, sabog ang wet packs mo doon. Pagka, naku, pag napreso ka sa Muntinlupa, maraming ano dyan, baka kala mo, syunga-syunga ka. Ah, hindi, wala, ewan ko kung may sariling selda ang bakla doon, ang LGBT, no? Pero sabog ka ron. At doon sa loob ng Muntinlupa, mga boss, karamihan doon, wala silang ginawa kung hindi magdasal sa Panginoon at magsisi. Tapos papasok mo to ron, tapos to. Tuloy. For a maximum of 6 years and or fined 6,000 pesos to 12,000 pesos ayon sa opisyal na website ng Senado ng Pilipinas. Samantala sa online post ng pahayagang Philippine Daily Inquirer kung saan ay ibinahagi nito ang mensahe ni Pura Luka ay nag-iwan ng komento ang TV host na si Kim Atienza. Sabi ni Kuya Kim na sana magkaroon si Pura Luka ng tunay na pag-unawa para malaman kung gaano ka-offensive ang itinuturing nitong art sa karamihan ng Pilipino. Dagdag pa ni Kuya Kim, wala itong kinalaman sa drag o kasarian, kundi sa kung paano inalipusta si Jesucristo at ang kanyang prayer na Ama Namin na labis na iginagalang ng karamihan. Pura Luka declared as persona non grata. Naibalita noong July 25, 2023 na naprubahan ng Konseho ng General Santos City ang isang resolusyon na nagdideklara kay Pura Luka Vega na isa na siyang persona non grata. Ayon sa Konseho, umabot sila sa desisyong ito upang ipakita ang kanilang sentimiento sa karamihan sa populasyon ng lungsod na Kristiyano sa Ama Namin performance ni Pura. Pagkatapos ng General Santos City, sumunod namang nagdeklara kay Pura Luka bilang persona non grata ang Manila, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, Bukidnon, Laguna, Nueva Ecija at Cagayan de Oro. Dami. Sinabi ni Laguna Board Member Christian Nino Lahara sa Facebook nitong August 14, 2023 na ang resolusyon ay naprubahan ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Laguna. Walang kumontra, lahat ng miyembro. Pero anyway, pwede ka pa rin pumunta dyan kasi di ka naman pwedeng hulihin eh. Pero yun nga lang, hindi natin alam kung paano mangyayari, no? Tuloy mo, tuloy. Sa pagdideklara nila ng persona non grata kay Pura Luka, pinapaalalahanan nila ang lahat na ang pagiging isang celebrity or personality ay hindi dapat maging dahilan para saktan o insulto ang kanilang mga tradisyon at paniniwala. Pagpapahayag din nila ito ng kanilang pagkadismaya at pagkabigo. Samantala, nagkakaisa rin ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ng isang resolusyon laban kay Pura Luka dahil sa kanyang sacrilegious acts. Ang principal author nito ay si Councilor Ian Mark Nakaya.
Sa Nueva Ecija, ang resolusyon ay inihain ni 3rd District Board Member Jojo Matias na nagsabi na walang puwang sa Nueva Ecija ang taong hindi marunong rumispeto sa damdaming relihiyoso. Tagariyan po kami, Santa Rosa, yung nanay ko, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang tatay ko naman, taga Gubat, Sursugun. Pero, hindi ko alam kung saan ako napunta. Napunta ako rito sa Isabela. Lumaki ako, Maynila. Tuloy-tuloy. Pero, wala akong nagkaisip ako. Deboto na po ako. Kasi mga magulang ko talagang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Oo. Pura Luca Vega sentiments on being declared as persona non grata in different cities. Naglabas sa kanyang saloobin nito ng August 10, 2023 si Pura Luca Vega kaugnay sa pagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa ilang lugar sa Pilipinas. Sa social media platform na X o mas kilala sa dating tawag dito na Twitter ay nag-post ng status update ang controversial drag queen. Sandamiento niya na ipaliwanag sa kanya kung ano ang eksaktong pagkakamali na nagawa niya. Noon pa man Tanga pala talaga to. Hindi pala niya alam kung ano raw saktong pagkakamaling ginawa mo. Malaki talaga diferensya sa utak nito. Oo. Pero anyway, pwede kang magpanggap na baliw. Ha, Pura? Baka sakaling sa mental hospital ka madali. Oo, dahil dalawa lang ang gagawa niyan eh. Isang baliw at yun, yung na-exorcist ka, ganun. daw ay handa na siyang makipag-usap. Ngunit ang ilang mga lugar sa bansa ay nagsunod-sunod na ang pagdideklara sa kanya bilang isang persona non grata nang hindi man lang siya kilala ng mga ito o nauunawaan ang kanyang layunin ng kanyang performance. Kailangan ka pa ba naman kilalanin? Ako, pagkakakilala ko sa iyo, isang matalinong na baliw na sobrahan sa talino. Yun ang pagkakakilala ko sa iyo, sa totoo lang. Ha? Ito po yung post ngayon. Ha? As Pura Loca Vega, ask for fun. Pura Loca Vega, ask for fun amid legal battle following ama namin performance. Nangingina ko siya ng donasyon. Yan, Pura Loca Vega is seeking for financial assistance for their legal battles following their controversial ama namin performance, which led to several local governments declaring them persona non grata and church leader filing criminal complaints against him. We're going to court, the drag artist said. Talagang lalawang in an Instagram post on August 24. We need your help. Sino yung baliw? More than ever. Ang hingi pa ng tulong, ano? The artist born Amadeus Fernando Pagente shared a QR code for donors. Nanghihingi ko siya ng donasyon, no? Which they will go to transportation and foods for their court dates in September. O sa September na pala mga boss, no? Please add in the notes for Loca when sending your support. They added. Air funding donation and currently postponed, and we're asking to you spread this word. No? Yun na ang sinapit niya sa kalapastangan ng ginawa niya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Eto, no, bilang payo ko sa iyo, sana makarating to sa iyo, Pura, no? Tapos lahat ang problema mong yan, pati ang mga nagkakaso sa iyo. Alam mo mga Katoliko, at lalo ang mga deboto, mapagpatawad kami. Totoo. At malalim ang aming pangunawa, lalo na sa kagaya mo. Oh. Pero may payo ako sa iyo para matapos lahat ng problema mo. No? Mga boss, ewan ko kung tama itong payo ko ha. Mga Rocky Warriors dito sa tao na to. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, buong mundo po yan, kilala yan. Dinadayo pa nga ng mga ano yan, pagdating ng Enero 9. Dinadayo ng mga tourist yan dahil tinitingnan talaga yung malawakang prosesyon yan na milyon-milyon ang dumadalo. Bakit? Lahat po yan dumadalo na yan ng mga deboto. May mga kahilingan po yan na nabigyan ng katuparan ng mahal na senyor. Totoo po yan. Oo. Kaya po ako magmula sa ama hanggang sa mga oras na to, sagad po ang debosyon ko dyan. Hindi po ako niyan iniwan Sa totoo lang. Maski sana kung anong kagipitan, nandyan yan. Pagka ako lumapit, pero bihira nga po ako lumalapit. Iba na talagang nakasandal na yung
likod ko sa pader, hindi ko na talaga ano eh. Matutumba na ako, doon lang po ako lumalapit sa kanya. Pag yung talagang hindi ko na kaya. Yun po yun. Mga boss. At paborito ko pong kanta, yung Footprints in the Sun. Oo. Yan po ang aking paboritong kanta. Oo. Nag-aaral po ako sa elementarya sa Quiapo Parochial. Oo. Lumaki po ako na magmula nung bata pa ako kumakanta na ho ako sa Quiapo Church eh. Quiapo choir po kami sa misa. Oo. Malaki rin po ang ano doon. Taon po ang binilang ko doon. Naging membro rin po ako ng Legion of Mary. Ganun po ang devotion na namin dyan eh. Pero mabalik tayo sa payo ko sa iyo, Luka. Pura Luka Vega, ha? Ito gawin mo. Tapos lahat ng problema mo, sundin mo ko. Hindi ka na manghihingi ng donasyon para sa kaso mo, patatawarin ka. At sinisiguro ko sa iyo, walang kwenta yung 1 million views, 19 million views, wala yan. Dodoble pa yan. Pag ito ang ginawa mo, tapos pa ang problema mo. Eto ang gawin mo, ha? Iho, alam mo ba, hindi ka pa pinanganganak. Milyon na ang deboto niyang mahal na senyor. Hindi ka talaga. Eto gawin mo, payong deboto ng mahal na senyor. Nakita mo, nag-file yung mga ano doon. Pinailan ka rin ng kaso nung mga tinatawag nating mga ihos. Ninong ko po, sa Binyag, isang iyos, oo. Sumalangit na po siya Oo. Dahil ang tatay ko talagang sagad ang debosyon dyan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya kami po mga anak, yung ganun din. No? Eto po eto pura, makinig ka. Total nagkalakas ka ng loob, nagayahin at babuyin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pati ostya, binaboy mo Yung katawan ng Diyos, binaboy mo rin nakita ko Oo. Hindi lang ang mahal na pong Jesus Nazareno ang binaboy mo. Lahat ng deboto niyan nanggigil sa'yo. Totoo yun. Oo. Kaya ito ang gawin mo, ha? Gayahin mo si Satanas. No? Siguro, maski hindi ka na magpahid ng uling sa katawan, pwede na. Magsuot ka ng sungay at maglagay ka ng buntot. At ngayon, dalawa ang pagpipilian mo. Maglakad ka ng paluhod sa Basilica Minor ng Quiapo Church. May hawak kang Tapos kukunan ka, picture ka rin para tawag dito. Ilagay mo sa YouTube. Oo. Tsak sa'yo, milyon-milyon ang views mo nito pag to ginawa mo. Naglalakad ka ng paluhod sa Basilica Minor. At humihingi ka ng tawad sa mahal na pong Jesus Nazareno. Million views yan pag ginawa mo yan. Tapos lahat ang kaso mo. Oo. Pangalawa, mga choices mo, ha? Dalawa lang naman. Pagdating ng unang Biyernes ng buwan, yung first Friday, yan. Kumila ka sa pahalik sa paanan ng Jesus Nazareno. Nang may sungay at saka may tungkod ka at meron kang buntot. Humalik ka sa kanyang paanan at humingi ka ng tawad. Tumatayo po balahibo ko sa ipinapayo ko sa iyo, pura. Ha? Mahal itong advice na to. Pero maliligtas ang kaluluwa mo. Oo. Wala ka ng kaso. Baka yung mga nagdeklara sa iyo na personalang grata ka sa kanilang mga syudad, patawarin ka na rin. Basta yan ay ginawa mo, pura. Ha? Nagaya mo ang Panginoong Jesus, bakit hindi mo magagaya si Satanas? Di ba? Yun ang gawin mo. Iho ka ba? Iha? Ha? Mag-collab na po tayo. Ang ganda ng views nyo. Ang mga comments nyo, totoo. Yun lang payo ko sa iyo. Sana ito share nyo para makarating kay Pura. Baka makatulong sa iyo to. Tapos ang problema mo. Dadaan ka sa korte. Sino naman judge ang mag-aabsuelto sa iyo, aber? Ewan ko kung makakakuha ka ng tagapagtanggol mo sa ganitong klaseng kaso. No.
Ang lakas naman ng loob ng abogado para pa ipaglaban itong kahayupang ginawa mo, 'di ba? Oh, ang dami pinideklara ka na nga na persona ng grata ng mga ibang ano eh. Oh, 'di ba? Ewan ko kung may tatayo pang abogado sa'yo para ipagtanggol ka. Pero palagi ko, mahihirapan ka. Oo, mahihirapan kang humanap. Kasi talagang nirespeto yan sa buong mundo. Oo, nirespeto yan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Oo, pura. Kung ba't ano na pumasok sa tuktok mo at ginawa mo yan. Mag-collab na po tayo mga boss. Yun lang payo ko sa iyo, pura. Mga boss, ano masasabi nyo sa payo ko dito kay Pura? Sang-ayon ba kayo? Shout out, Brother Eli Asistio. Sergi Martisano. Serge Martisano. Shout out. Tagal na wala ah. God bless always po, sabi ni Serge. God bless, Serge. Serge ulit oh. Martisano. Sana naman matapos na yung problema na yan, naway mahuli na mga animal, sabi ni Serge. Sana, pero mahirap yan eh. Mabigat ang mga nasa likod niyan. Ana Mercado, shout out. Good afternoon, Karoke. Sana nga totoo ang CHR, hindi pangakong napapako, pero slim idea. Kasi natural na sa Pilipino ang pagiging balimbing. Sang-ayon ako sa diyan. Ha? Iba ho itong bahay na ano ko, yung bahay nung balay ko to eh. Rolando Cruz, shout out. Marami na tayong natunghayang kagaya niyan. Makikipagtulungan daw, tapos wala rin. Yun nga, Rolando Cruz. Yun nga kinakakaba ko eh. Ha? Sumagot si Christian Cheng. Oh. Shout out, Christian Cheng naka. Kaya nga, wala din yan. Singaw sa ilong yan, sabi niyo. Maniwala naman tayo, malay mo ha, Christian ha. Totoo si Palpatok. Ha? Ramon Intong, shout out ha. Bakit ba takot na takot mga yan kay Digong? Ba, hindi ko rin alam. Hindi nga pumalag kay Kawaldi siya. 2 beses hinamon, hindi naman sumipot. Supot yan. Bakla pala yan, Xerox. Tanungin nyo si Kawaldi. Hinamon din yan ng governor namin sa Bacolod. Di din pumalag. Native yan, Karox. Kikikigin siya ng gob namin. Takbo naman. Tungkol naman sa ICC Xerox. Sana pag lumabas warrant ni Digong nyo, taong bayan humuli dyan. Pwede. Kung mahuhuli, di ba? Pwede rin yung sinasabi mo, Ramon Intong ha. Ana Mercado, shout out. Karoke, come back later. Have to do something, sabi niya. Ramon Intong ulit oh. Sana hindi mahilot ng pera yan si HR Commissioner. Yung sa Parmali, Digong nyo, Duque, Michael Yang, yan mga ulo ng pagnanakaw dyan. Bakit wala sila sa kakasuhan? Si Gonggong pa pala. Dapat mabawi ang pera dyan. Wala eh. Dapat talaga, matibay din yung magkakaso. Sila Dick Gordon, ganun. Diba, mga boss? Ferdinand San Juan, shout out ha. Magandang hapon po, Karoke. Bago po ang chairman ng CHR at may panindigan. Sana nga, Ferdinand ha. May opinion, siguro may go signal o kumpas na sa CHR para humarap at makipag-coordinate, makikooperate sa ICC para sa kaso ng extrajudicial killings, drug war. Kumbaga, CHR na nakaprant. Abangan natin ang magiging hakbang ng CHR. Dasal po tayo patungo sa magandang pagbabago ng ating bayan. God bless po. Totoo yan, Ferdinand. Dasal talaga. Sana nga, totoo. Si Palpatok. Ha? Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni Kalat ni, good evening. Good afternoon, Karoke. Gulpihin mo ka na. Ha?
Gulpihin mo na ka, Roque. Gulpihin mo na ka, Roque. Biwel, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Kalat ni uli, oh. Wala. Woo! Wala yan. Puro lang tululaway at walwalan ang CHR na yan. Wala. Ang hirap talaga. Si Kalat ni ang hirap paniwalain talaga nito sa totoo lang. Para si si J9G3 rin, oh. Wala tayong maaasahan tibay dyan. Puro lang naman sarsuela mga yan. Galit pa, oh. Christian Cheng ulit, oh. Maulang gabi po, Tyrock, sa lahat. Oo, dito nga, magdamag umuulan, eh. Buti na lang, hindi kami nasa poll, mga sir. Pero signal number 2 kami, ha. Hanggang ngayon, umuulan, eh. Doon na naman sa Cagayan. Pelabot, shout out. Lahat ng kademonyuhan nasa gobyerno ni Duterte noon. Siya nag-umpisa ng lahat bago siya naupo. Inayos niya Senado, Judiciary, Ombudsman, Militar, Pulis, tinaasan mga sweldo at inudyukan mga pulis na pumatay ng pumatay para bumaba parang bumaba sa Pilipinas si Satanas. Totoo ka. Apel abot. Lahat ni Baya, shout out ko na nga pala ito. Duda, sabi niya. Commissioner Palpatok. Palpatok. Anong palpalkatok? Ikaw talaga. Sa pangalan pa lang ay kaduda-duda na. At basta kaduda-duda ay walang mangyayari dyan. Ikaw naman, Kalat ni. Maniwala ka minsan malay mo. Ako rin, medyo may duda, ha? At eto naman si Torny Inso ay masyadong bilib kay Commissioner Palpalkatok na to. Uy, walang mangyayari dyan, mga ungas. Ang hirap mong paniwalain, Kalat ni, sa totoo lang. Oo, maski pabalat kayo, maniwala ka naman, ha? Christian Cheng, sabi niya. Sabi ko nga po, sa topic na yan ni Atty. Enzo Tyrox, Independent Constitution po pala ang CHR, Commission on Human Rights, at di hawak ng executive. Pati po ang COMELEC, di rin hawak ng executive, at parang part ng CHR ang COMSELEC ba? COMELEC na. Nga po. Di why not coconut? Di pwedeng imbestigahan ng CHR ang nangyayaring massacre at COMSELEC lahat last summer of 2022. Di po ba tayo? Tama ka dyan. Yun nga, no? Paano? Ewan ko, Pero, ano rin tayo, tignan natin si Palpatok, kung ano nga ang gagawin nito at makikitulungan nga raw siya sa ICC. God moves in a very mysterious way, naka. Loy Bulanos. Welcome to the club, Loy Bulanos. Watching from Doha, Qatar. Sana nga mawala na ang mga salot sa Pilipinas at aliporis ni Duterte. Isama pati si Sara para magtanda na ang mga politiko sa bansa natin. Kawawa naman ang taong bayan. Ewan ko nga ba kasi itong taong bayan, hindi ko nga alam. Pero yun nga, hanggang ngayon, no? Pero nakikialam na si si Bise. Si Kiko. Napag-usapan si Kiko na mukhang naghahanap na rin kung ano nangyari nung 2022 election, ha? Siya ang topic kahapon ng mga kabunyog, eh. Oo. Elizabeth Iscare, shout out, Good evening, Sir Rox. Salamat naman at tutulungan daw ng CHR ang ICC sa kaso nila Duterte. Sana nga walang mag-interrupt dito at magkaroon ng katarungan ang mga biktima nila na walang awang pinagpapatay sa utos ni mismo ni Duterte. Kaya dapat lang na ito na ang hudyat na ito na inaabangan ng masang Pinoy. Totoo yan. Miss Akira Milo, shout out. Sana okay ka lang, ha. Good day, sweetie, sabi ni Kalat ni, Menopause, nak, shout out. Eman Escalona, nak, shout out, ha. Adorasyon Dimaranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Misael Edwin, shout out. Sabi niya, Good morning, Karox. Love your reaction and comments from me, fellow subscriber. God bless
you and your family is still always watching from Ontario. Salamat, salamat. Christian Cheng, oh. Pero wari ko po, Tyrox, I doubt ipo dyan kay pinaltok, palpatok. Yang CSR. Ako yung may trauma na sa mga ganyan. Ewan ko na lang po. Pero wala akong katiwa-tiwala sa mga appointees na yan ni Dugong at Wick Marcos. At sa mga biglang nalabas na mga makabayan like Magalong at Chensa at itong recent chairman ng CHR. Ano kaya gawin na lang muna niya bago ngawa. Di ba po, Tyrox? Food for thoughts. Ginagawa, di ginangawa. Ang ganda yung food for thoughts mo na ka. Itong mga independent na institution na to, no? Dapat to hindi appointee ng Pangulo yung mga namumuno rito Dapat, ewan ko kung masasang-ayon sa akin dapat may special election dito. At ang mag-uupo rito, taong bayan, diyan sa mga sinasabing hindi sakop ng legislative na mga posisyon, kagaya ng ombudsman, yung CHR na yan. Meron pa isa, ano ba yun? Yung COMELEC ba yun? Oo, dapat yan, hindi appointee yan Kasi sa Pilipino, hindi maiwasan yung pagtanaw ng utang na loob. Isang halimbawa na si Harry Roque, di ba? Dati, human rights defender yan. Tignan mo ngayon yung nangyari. Human rights offender na yata O naging human left, di ba mga boss? Elizabeth Iscari ulit Xerox, nawala na ang magiging abala. Xerox, sana wala nang magiging abala pa o magiging problema sa mga iimbestigahan sa lahat ng mga inabuso ng dating administrasyon, lalo na at sobrang dami ng pinagpapatay nila. Kawawa talaga ang mga naging biktima nila. At dapat lang tulungan natin ang CHR na malaman nila at makakuha nila ang mga importanteng katibayan at mga ebidensya para kung mga umaabuso at mas lalo na sa mga sangkot dito na matataas na tao. Sana, Elizabeth, Christian Cheng ulit, About po sa kontrobersyal na Parmali, maisingit ko ulit, gawa dun sa isang nag-comment, Tyrox. Wait lang. Bakit naman kini-question dito at hahanapin po ang lawyers for Lenny if may dapat pong questionin at hanapin para usigin ang Parmali anomalies na yan, yung mga involved protector. At di dapat isali dyan ang mga lawyers na supporter ni Madam Lenny. Maraming mga abogado dyan. Mamaya niyan, si Madam Atty. Lenny Robredo na naman ang tuligsiin sa mga propagandistang trolayalista ni Dugong at Wick Marcos. Sabihin na naman, umeepal, gustong mabigyan ng posisyon. Ang mahirap ang lagay ng sitwasyon ni Madam Philippine Legit President Atty. Lenny Robredo. Thanks po. Tatay Rox, ingat po parati sa inyong pagbablog. Salamat. Sumagot si Reynaldo Gonzales. Shout out Reynaldo Gonzales, sabi niya. Di na need lawyers for Lenny, Mas mahusay na abogado, Madam Lenny. Kaya tayo nagkakadisgrasya sa mga desisyon walang pakundangan na di pinag-iisipan. Kuya, hindi ko maintindihan. Mungkayin mo itong si BBM, deny. Pasa hindi naman daw pinangako na gagawin 20 pesos. Sabi kundi pangarap lang daw. At ang daming pang nagtatanggol na palusot. Pati itong si Panelo, yung matrix na nakuha ni Gretchen Ho. Ano yun? Pambibihira. Dapat ito ang rayumahin sa utak Totoo yan. Pero makapal talaga. Sabi ko siya, hindi ka pwedeng politiko pag hindi ka makapal ang mukha mo. Si Gretchen Ho nakaharap, ilulusot pa.
Nasama sa Matrix. Natural, nasama sa Matrix. Pinagbibintangan mo na yun, automatic. Abogado ka ba? Abogado ka ba o ano ka ba? Ha? Yan ang problema sa Pilipinas eh. Ha? Pinaiikot ng mga abogado eh, di ba? Ha? Ang mga hindi abogado. Maski naman di ka abogado, hindi na kung abogado ka, marunong ka na sa lahat, di ba mga boss? O tingnan nangyari kay Digong. Prosecutor yan, di ba? O tignan mo. Ba't ngayon ayaw niya pumunta sa ICC? Pagtanggol niya yung kanyang sarili. Dito, naggaling-galingan siya ng todo rito eh. Lahat minura niya, di ba? Pati Diyos. O ngayon, sa ICC, hindi siya Yeah. Ewan ko sa inyo, dito may protector kayo. Kay Bossing, wala. Ha? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Sa pool sila Digonyo dito. Kaya botak sa China si Digonyo, sabi niya. Ha? Jun Lagon, my friend, shout out ha. J. Lau 613. Welcome to the club, J. Lau. Sabi niya. Parang may mali po. Kung independent, bakit presidente ang mag-uupo sa CHR? Yun nga sinasabi ko, J. Lau. Paano kung si Duterte mag-uupo sa CHR, di wala na mangyayari. Ganun nga eh. Tignan nga natin si Palpatok kung ano mangyayari. No? Malakas po yung hangin na biglang sumasara yung pinto. Sandali lang, sara ko ha. Sabi ni J. Lau ulit di po ba kaya may ICC para kahit mahawakan ang pulis ng presidente, mananagot pa rin si Duterte? Kaya may ICC para po sa umaabuso sa kapangyarihan, makipagtulungan man o hindi, may mananagot dapat. Tama po ba? Tama ka dyan, J. Lau. Kaya nga yun ang aabangan natin. Kung ano mangyayari kay Palpatok. Ha? Malaking bagay kasi kung totoo yung sinasabi ni Palpatok. No? Marilu Pabianak, shout out ha. Good evening po muli, Tyrox. At sa mga Rocky Warriors, blessed day din po sa lahat. Salamat sa Diyos at nakakatanaw tayo ng liwanag na magkakaroon ng hustisya ang mga EJK victims at nang maging maganda na din ang pagtingin ng mundo sa ating bansa. Always keep safe, Tay. Stay healthy. Stay healthy ka rin, Marilu na ka. Nandito na si 3J Shop. Shout out, my friend 3J Shop ha. Nagpapamiss ka pa ha. Tama, sabi niya. Ang Diyos na hindi natutulog, maraming dumadalangin para tulungan ang mga biktima nila Dudes. Kaya may liwanag tayong nakikita at the end of the tunnel. Tama ka dyan ha. Yan ang nakakamiss eh. Yung mga comment mo 3J Shop ha. 2 araw kang walang comment. Kala mo, hindi ko alam ha. Marilu Pabian ulit Tay, naibalita din po ni Atty. Enzo at Badcaster na magpapile po ng impeachment kay Sara, walang age. Antabay po tayo. Si Franz Castro po nangunguna. Baka mahirapan yan, nak. Mahirapan yan. Oo, ang lakas ni Sara sa malakas talaga yan eh. Ewan ko ha. Depende siya na nga. Sana nga. Dasal. Sana nga. Antabayan natin, nak ha. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Parehas pala tayong Tagalog. Ako puro. Taga Bicol ako yung tatay. Pero never pa ako napunta sa Bicol. Sa totoo lang. Hindi nga ako marunong magsalita niyan eh. Ramon Valencia ulit palpak nga ang Tagalog yung mali. Sana wag siyang umurong sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Ang problema, pag tumawag si Digongyo kay Kuting, tatawagan naman ni Kuting yan si HR. Kaya sana huwag siyang umurong sa binitawan niyang salita. Bilib ako kay Atty. Enzo at Atty. Clear at Libayan at Badcaster. Mga pinakikinggan ko rin sila. Kumusta na lang sa lahat. Pares tayo. Bilib din ako sa mga yan. Totoo yan. Ha? Ramon Valencia ulit Bossing, maraming yumaman sa Parmali. Dapat talaga ituloy ang investigasyon. Makakulong ang mga animal at ibalik ang ninakaw sa kabanang bayan. Alam mo, Ramon ha, my friend ha. Ito lang masasabi ko dyan. Ha?
Parang malabo pa sa tinta ng pusit yan. Ang palagay mo, kalat ni? Ha? Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, sana magsama-sama yung mga magagaling na politiko na sila Senator Reza, Senator Drilon, Senator Tito Soto, Lacson, Senator Kiko, Senator Jokno, at higit sa lahat, si Madam Atty. Leni de Lima at iba pa. Sana nga. Ang problema nga, itong Comelec na to eh. Oh, yan ang malaking problema. Tsaka pag hindi nagbago ang sistema ng eleksyon at ganyan pa rin, smart magic, wala po yan. Walang mangyayari yan. Oo. Pag yan pa rin naging sistema, yung nangyaring nakaraang eleksyon, I know what you did that summer, garapal na garapal ko yun. Pag ganyan pa rin ang nangyari, babalik si Bato, Bongo, lahat yan, na mga re-electionist, maniwala kayo. Atty. Leni Robredo, tibay-tibay ng Diyos Mariosip. Sa dami nang nagsisisi ngayon, ha? Oo, tignan ninyo. Pero kung yan pa rin, sila Garcia pa rin ang nandiyan sa Comelec, wala. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, ma'am stay na lang yung bossing, ma'am stay na lang yan, pero sa palagay ko hindi yan aamin sa mga kasalanan niya. Di ba siya pa nga ang papalit kay Sataning? Bossing, mamamatay na lang yan, pero hindi palagay ko hindi aamin. Hindi yan aamin. Pero inaamin naman yan, di ba? Na sagot ko kayo, atayin nyo, di ba? Yun na yun eh. Wala nang dapat pang aminin eh. Di ba? User, shout out user. Good evening, Sir Rox. Pakana na naman ni Digong yang parmali na yan. Sabihin niya sa bagong panak na bata, hindi tayo gunggong na katulad niya. Isip mo, Sir Rox, nung iniimbestigahan ang sabi ni Gonggong, huwag intindihin ang parmali na yan at siya pa ang bahala. Gagong Duterte na yan. Duterte Gen ang karma sa kanya. Darating din ang karma sa kanya. Sabi, galit si user talaga kay Digong, no? Hindi ba kasi matutuwa, ha? User ulit, oh. Hindi ba, Xerox, sabi ni Digong, siya ang papalit kay Satanas kasi siya nga ang demonyo sa nasa mapunta siya sa kumukulong langis para matugnas ang para maagnas ang kabutu-butuhan ng Satanas na yan. Galit na galit ka, user. Conchita Castilleos, shout out. Conchita Castilleos ulit, oh. Sana hindi moro-moro. Kasi ang alam ko, si Palatok, Ilocano yan. Yun nga, appointee yata ni His Excellency, di ba? Sana hindi ka naman nagpapapresyo, attorney, ha? Baka para ka rin sila Atienza. Ha? Biglang lumitaw kung kailan napakalawak na ng natabunan. Ano ba? Friend Shervin Sapeda, Tia Deli, shout out, ha? Ines, Christiansen, July 7 Alcantara, mga boss, shout out po sa inyo. Sabi ni Friend Shervin, no, ni Tia Deli, oh. Mula po sa planetang Mars, patay tayo dyan. Umpisa pa lang, ha? At bundok ng tralala, ang inyo pong Tia Deli, di po mapigil ang paggigigil. Naman. Bumabati po sa inyo po ng lahat na isang ICC na gabi, mga kapatid sa Rocky Warrior. Sir Rox, nakakaumay na po. ICC na naman. Naku po, Diyos ko po, Lord. No? Ipupusta ko po ang aking rayuma. Joke, sabi niya. Baka po tunaw na yan sa ilalim ng lupa. Isama pa si Ching Ching Pue. Nakuy. Malabo po yan at wag pong umasa, Sir Rox. Sa totoo lang po, pag naririnig niya yung ganyan na
kunwari siya isusuko sa ICC. Naku po, pinagtatawanan lang niya yan. Sasabihin pa sa inyo, ano kayo, mga hilo? Mga bayad na kayo, hoy. Maghabol kayo maghabol kayo sa lolo nyong panot, ang lubot. Sabay mura niya sa inyo. Hay, ukinam si Rox. No? Kahit di po ako fans ni Marlica, mas nag-i-enjoy po ako kung kanyang mga pagkuda. Ang alindog daw ng palangga. Hinahamon si Tonying at si A sa puwena na fake. At para daw siya sindakin. Sa totoo lang, si Rox, pareho kaming taga LA. Natawagan ko nga yan si Maharlika na yan, Tia Deli, pero siya lang po yung may alindog. Bakit? Okay na ba, Japan? Bakit naman? Wala tuloy ako sa iyo. Saan na yun? Wala po ako nun. Rayuma po meron. Pero syempre, joke lang, sir. Malakas pa sa kalabaw. Okay pa sa hataw. Dala ng mabisang anting-anting ng mga tigasin ng taga Cavite. Pero mas malupit si Rox ang bisa ng anting-anting ni Sister Grace. Imagine, pati hearing, pwede niyang ipopospone. Ikaw na nga nagsabi dyan Walang matigas na tinapay sa mainit na kape, Tia Delica, Naniniwala na ako si Rox. May ahas na itim nakapasok sa courtroom. Palaging nagkakasakit ang judge sa takot. Sa ahas na itim, may dalang supot. Ay nako, oras na naman po para sa inyong Tia Deli ay lumayas na at mag-good night na po, Sir Rox. Sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, Sir Rox. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong makulit at asungot na Tia Deli. Naghahasik po ng pagmamahal sa inyo pong lahat, mga kapatid sa Rocky Warriors. Basbasan po sana kayong lahat palagi ng mahabang pasensya para sa inyong nirarayuman na Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Dasal ko po palagi ingatan ka at buong pamilya na umaapaw na pagmamahal ni Lord. Naku, Tia Deli ka, malak ko nun. Kita mo naman sabi ko sa iyo, Tito Niebla ko. Lord, gusto ko ng mapapangasawa, incheck. Hinatid pa sa bahay namin, incheck ko. Natutulog ako. Tok, 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 tok. Dito po ba yung room for rent? Pagtingin ko, akalain mo siya na pala yung mapapangasawa ko. Ganon. Kaya sabi ko, mahal ako ni Lord, di ba? Mabait naman. Kaya lang nga, winawalang yan itong animal ng mga kapatid, tuloy natin si Tia Deli. Pasensya po palagi ang hiling sa inyo ni Tia Deli. Babawi po ako, promise. Matulog ka po ng mahimbing. Bukas, yung pong mga pasaway, di na po sila sisikatan ng araw. Gang sa muli po, si Tia Deli, kakain muna ng kamote. Ay, Tia Deli. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karox. Sana nga magkatotoo sinasabi ni Ka Enzo na makisama ang CHR sa ICC para maaresto na itong si Duterte at mga kasama niya. Sa Amerika nga, si Trump na dating presidente ay inaresto nang dahil may kalokohan at abuso din sa kapangyarihan. Kaya dapat lang maaresto itong si Duterte. Johnny, bigod ka naman. Yung kasalanan ni Trump sa ibang bansa, kakarampot lang yan sa kasala. Yung nagawang kasalanan ni Trump, walang kakwenta-kwenta yun Ano ba sa palagay mo, Johnny Bigod? Napanood ko Oo. Nakaganon si Trump doon sa mugshot niya Nakakuha ng mugshot
Si Duterte, ewan. Ako, Lord. Ay, pa problema kasi doon, kalaban ni Trump, yung presidente ng Pilipinas, ay, ng Amerika, Ito, hindi, Protector ni Duterte rin si His Excellency, His Excellency, di ba? Johnny Bigod ulit. Si Dilima ay na-frame up lang at nakulong dahil kinakalaban niya si Duterte. Sana lang huwag matulad itong si Palpalatok na si HR kay Dilima. Kung hindi, palpak na naman ang mga plano. Totoo yan, Johnny Bigod. Ana Mercado. Shout out, Ana Mercado. Karoke, sorry, just back. Tungkol sa sinabi ni Atty. Enzo Recto, duda ako tungkol sa sinasabi ng CHR. Dapat noon pa, bakit now? Tapos ayaw ni Marcos na makipag-coordinate. Sorry, di na ako naniniwala sa gobyerno natin. Yun, mabigat. Di kita masisisi, Ana. Hindi, ako nga rin. Romel Fabregas, welcome to the club, Romel. Sabi niya, patawa talaga yung DOJ bossing. Biro mo, yung mass grave na imburnal, parang sinabi nilang hindi naliligo ng ilang taon yung nawawalang preso dahil yung sniffing dog nila, inupuan yung septic tank na siyang amoy nung nawawalang preso. Nandyan na lumabas na Alberto Olaer, shout out Karoke, si Digong Duterte parang hindi niya ginagalang ang batas ng Pilipinas. Karoke, dapat silang lahat na mga kalaban sa demonyo ng Davao. Gumawa sila ng paraan kasi itong Godfather ng Mindanao, isa siyang taksil ng bayan. Ang sabi niya, Republic of the Philippines, Province of China. Ang sabi pa ni Digong Duterte, ang daming pera niya. Ang daming pera, siya nga ang Judas ng Pilipinas, Karoke. Wala namang iba. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Aba, at magandang balita yan. Kaso, ang ICC ay not welcome sa mga mandarambong. Sige lang, Mr. CHR, tulungan mo ang ICC para matuluyan yang si Tandang Dutae. Galit din si Librado. Bernardo Chansing, shout out. Ilocano si Palpalatok. Baka kalaunan ay laylo na rin yan kapag ginuyo ni Digonggong. Sana walang ganun. Sana nga. Sancho Panza de la Brocha, shout out Bernardo Chansing ulit Tulad ni Enrile, Jinggoy, Estrada, Revilla, Bong, dapat nasa loob ng piitan ng mga gunggong na mandurugas na yan. Anong piitan? Ano kayo, siniswerte? Sa Pilipinas, yung mga ganyan, nananalo yan. Bukas magandang topic natin tungkol sa Comelec. Oo, maganda. Oo. Yun nga sa topic ko Kaya lang itong si Pura Loca Vega na to binigyan ko lang siya ng payo. Reynaldo, sangayon ba kayo sa payo ko kay Pura Loca Vega, mga boss? Yung tanong lang Solve ang problema niya pag yun ang sinunod niya. Mura pa ang costume nun. Wala kang damit. Meron ka lang sungay sa kabuntot. Pura Loca Vega. Tapos ang problema mo. Kayang-kaya mo yun. Makapal naman yung mukha mo. Imantakin mo si Panginoong Hesukristo na nababoy mo. Si Satanas ayaw mong babuyin. Aber. Reynaldo Gonzales ulit Palpalatok. Tatagan mo ang at tigasan para di ka mapilatok. Mandate is mandate. Huwag ka sanang gagaya sa PNP mandate to serve and protect. Pero ang ginawa, to kill and putok. Gagaling talaga na itong mga to, sobra. Cassandra Daisy, shout out
Salapat naman at tutulong sa ICC. Small step that may lead to the arrest of Digongyo. Tanong ko, Mr. Rocks at Warriors, ay palalakasin ba o pahihinain ang kaso ni CHR laban kay Digongyo? Ang sagot ko ay, it doesn't matter kasi naisabit na ni Dilima lahat ng report sa ICC. Nandun na rin ang mga key witness sa Europe. So, please, CHR, do the right thing. Baka pati kayo na hindi kasali sa crime against humanity ay madadawit pag nakinig kayo sa mga bulong ng kampo ni Digongyo at sa mga biktima. At sa mga biktima, sana huwag magpabayad sa mga halimaw na yan. May possibility na makahingi kayo ng asylum sa Europe tulad ng mga pamilya ni Percy Lapid doon. Hindi kayo magugutom sa dami ng trabaho at hindi cheap labor. Hindi kayo pipila sa politiko para humingi ng donasyon pambayad sa ospital. Bakit alam mo Kasana Daisy, ha? Yun nga sabi nung dating anak-anakan ko dyan. Shout out, Shay Inc. London, UK. Ha? Yannick Ordobes, shout out. Sabi niya. May go signal yan kay Junior. Yung panakot niya. May go signal yan kay Junior. Yan, panakot niya Duterte para stay power uli ang mga Marcos. Pwede. Fernando Ambas, welcome to the club. Fernando Ambas, ha? At last, there is a whip of fresh air will hopefully ignite the investigation of the ICC in the human rights violation of Digong and Company. Oh, totoo yan. Alberto Olaer Oleto, Karoke, kaya hindi plunder ang kinaso ng mga sangkot sa Parmali scam. Ayaw nilang madagdagan pa ang mga plunderer sa Senado. Si Digong Duterte kaya hindi rin sinama kahit nakasabwat siya sa Parmali, baka iboto siya ng mga Smartmatic maging presidente siya uli ng Pilipinas. Ay, naku, wag naman sana. Ikaw naman. Guramosa sa Nabotska, shout out, ha. Eto si 3J Siop, siyado mo kaming pinatakam, ha. Sabi niya, Sir Rox, at least hindi maka Marcos at hindi makadots ang CHR. Kahit paano, meron tayong pag-asa na magtatanggol sa mga biktima sa ICC. Kahit sinabi ni Bongbong na di makikipag-cooperate ang Pinas sa ICC, well, meron pa ring mapagkukunan ng ebidensya ang ICC sa pamamagitan ng CHR. Salamat sa Panginoon Diyos. May pag-asa tayo. Sana nga. 3J Siop ulit, oh. Hello, Sir Rox. Ang daming issue dyan. Tawa ka na naman, tawa. Ayan, pati sa Parmali, biglang nabuhay at merong makakasuhan na mga bubuyit. Pero yung mga dambuhalang buhaya, no mention sa kaso. Natural. Kaya ba nila si Diggs at si Michael Yang, Yang, sipain sila dyan ni Tatay Diggs. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po. Naririnig niyo ba yung lakas ng ulan? Ang tao talaga. Sayang. Itong si Pora Luka Vega na to. No? Matalino. May trabaho. Akalain mo sa dami ng kung hindi ka ba naman talaga syunga. Hindi ka naman inaano. Ba't mo ginanon? Ang mala pong Jesus Nazareno. Ha? Ang daming mga produkto niyan. Ricard Jewett. Oh, kilala niyo Ricard Jewett? Oh, nandatambay lang noon yan doon sa sa Quiapo. Oh. Ngayon sumikat. Herman Moreno, yan po ang mga produkto ng mahal na patron. Dami po niyan mga artista. Angeline Quinto. Coco Martin din yata. Isko Moreno. Marami po talaga eh. Kung bakit itong syungan na to eh. Pero Pora Luka Vega, sundin mo yung payo ko. Patatawarin ka ng mga Katoliko. At higit sa lahat,
Basta puso sa puso mo ang paghingi ng tawad sa kanya na yun nga, magpapanggap ka si Satanas ka at muli kang magbabalik loob sa Panginoon. Sabi mo nga, Katoliko ka, di ba? Magandang gabi po, mga boss. Hapon pa pala, 4:30 lang. God bless. Pasensya na po kayo sa topic ko, oo. Deboto po ako eh. Sa totoo lang yun, hindi ho ako nagbibiro. No? Pero talagang, deboto ka man o hindi na mahal na pong Isus Nazareno. Pag ikaw ay Katoliko, talagang manggigigil ka rito sa luko-luko na ito. Maganda nga po, mga boss. Dasal. Pura loka bega, sana makarating ito sa'yo. Sundin mo ang payo ng isang deboto. Solve ang problema mo.